Okay, para dun sa mga baguhan na naka-receive ng aming mga machines, i-guide ko lang po kayo uli dito sa paggamit at pag-maintain o pag-iwas sa mga sa mga pwedeng maging issue ng machine, no? So ganito lang po 'yan. Tingnan natin 'to. Yan. Unang-una, Unang-una, bago nyo paandarin ng machine, make sure, okay, nakasarado muna yung mga embudo nyo, no? Walang, ito sa grinder tong embudo na to, no? Siyempre, magigiling ka na ng palay, make sure nakasarado yung embudo at walang laman o nailaglag na palay dito sa loob ng screen ng machine. Nandito ang screen, no? So, empty, no? Blanco lahat yan. Maglagay ka muna ng palay mo dito na nakasarado yan. Okay, huwag niyong hahayaan bumagsak yung palay na hindi pa umaandar yung motor. Okay? So, punuin niyo muna yan and then tsaka nyo i-turn on ang machine, ang motor, no? Tsaka nyo paandarin ang motor. Ngayon, bumilang ka lang mga 10 seconds, siguro. Mga less than 10 seconds, okay na. Umaandar yan ng walang bumubuhos na palay. Okay? So, after 10 seconds, unti-unti niyong i-release yung plate na cover ng embudo. Ito, ino-open yan, hinihila. Luluwagan nyo muna yung red na tornilyo ng kamay and then hihilahin nyo unti-unti. And then unti-unti rin babagsak yung palay, magiging bigas dito paglabas. Okay? Pagka na-full open nyo na to, okay, dire-diretso na dapat ang buhos nyo ng palay niya na. Naka-full open na kayo. I-lock nyo lang. Pwede nyo, i-lock nyo lang yung plate dito para hindi malaglag, no? Delikado kasi yan pagka hindi nyo alam dito nalaglag sa loob, no? Maipit o no? Yung mga pyesa dapat mahihigpit lahat, no? So, higpitan nyo lang na naka-open. And then, buhos na lang kayo ng buhos niyan. Dire-diretso na yan. Okay? Sa unang buhos, sa unang run ng machine, mapapansin nyo, may sumasamang palay, no? May kaunting palay na sumasama sa bigas. Okay? Normal lang yon. Ibalik nyo lang uli sa embudo yung unang output kasama yung bigas na may palay. Ibalik nyo lang. And then, dito kayo mag-a-adjust hanggang sa makuha niyo yung eksaktong pressure. Kasi depende yan sa palay, no? Ang usual pressure niyan ay eksakto lang sa 1 inch yung leeg ng tornilyo dito. So, yung tornilyo dito meron ding butterfly na lock, no? Ilalock nyo yan. Kunyari, sinukat nyo 1 inch na yung leeg nito, ilock nyo para hindi magbabago. And then, pagka ang output ay puro bigas na, no? Kahit isang butil, dapat walang palay na sasama dyan. Kahit yung alikabok ng palay, hindi sasama dyan, okay? Bigas lang talaga na malinis dapat ang lalabas dyan. Pag may sumasamang palay, ibalik nyo lang doon. Tandaan nyo, ha? Dapat walang palay, kahit isang butil na palay ang lumalabas. Okay? Pagka, tuloy-tuloy na giling, maayos na, puro bigas na, at buo, no? Minsan, pagka nagkamali kayo ng pressure dito, nadudurog ang bigas, ha? Kasi maputing-maputi ang kiskis nun, madiin. Madudurog ang bigas, so dapat tamang-tama lang ang pressure. Okay? At saka ganito, importante, ha? Dapat ang palay nyo ay totally dried na. Hindi pwede yung may moist o yung meron pang kaunting hindi tuyo. Okay? Dahil ito ay maselan sa ganon, no? Ibig sabihin, pagka may moist ang palay na binuhos nyo dito at pumasok yan sa loob, ang mangyayari dyan, malagkit, no? Magkakaroon ng pagkapal na mabarahan yung screen nyo sa loob ng miller nito. Magbabara yan doon sa screen niya
na pangkiskis ng palay dun sa roller at magiging cause ng pagbagal ng pagbuhos din, no? At hindi lang yan, worst na mangyayari dyan, pag barado na yung screen mo, mapupuno, mabibilaukan yan. Magchuchok ang machine. Mahihirapan ang motor mo ikutin yung mga wheels. Okay? Mahihirapan yan dahil barado, masikip. Kasi nabubulunan siya, naiipon dito sa loob, no? Pero kaunti lang lumalabas. So, ang gagawin mo pagka ganon, dahil nahihirapan na yung motor nun, no? Mag-iinit siya. Mabilis siya mag-iinit. Nahihirapan pa ang motor, ang machine, pag nahirapan, mag-iinit yan. I-off nyo agad. Okay? So, ibig sabihin marumi. Either marumi yung palay or merong moist na naipon, na nagdikit at nabarahan yung screen at nagchuchok at nahihirapan, no? Kailangan nyo muna po tanggalin. I-off ng mabilis, no? Kailangan agapan nyo para hindi kayo mag-overheat. Okay? Ganun po yan. Dahil lahat naman po ay ganyan. Ang machine po, pagka nahihirapan, mag-overheat po yan. Okay? So, kailangan agapan nyo kagad. I-turn off nyo ang kuryente at gawin nyo ganito. Ganito, pag napansin nyo na yung ganun, ay nako, mahina na yung yung bigas ko. Hindi na lumalabas, kaunti na lang. Yung pala naiipon dito, nagbabara na. Ang gagawin nyo po, ang gagawin nyo po, okay, pag naka-turn off na ang machine para hindi mag-iinit ang motor, tanggalin nyo lang po yung dalawang tornilyo na to. 1, 2. Yan. Actually, bago nyo tanggalin, pwede nyo muna pindutin itong square na to. Pinipindot yan, may spring yan. Parang may bumabalik yan, spring. Para mailuwa niya lahat ng pwede niyang ilabas. Okay? Pag wala na lumalabas, okay, tanggalin nyo muna to. Actually, either way, kahit unahin nyo na lang tong tornilyo pala, okay na. Tanggalin nyo yung dalawang tornilyo, isa, tsaka dun sa kabila. Matatanggal nyo itong parte na to, itong buong parte na to, no? Para access doon sa roller na merong hexagon screen. Pag natanggal nyo na yung cover na to, makikita nyo yung hexagon screen, no, na nabilaukan, na puno, nagbara. Hugutin nyo lang ng plier yung screen para mabilis mahugot. Galaw-galawin nyo ng plier, hilahin nyo. Kasi pag kamay, medyo matigas yun eh. Kasi pag nagbara, mahirapan kayo hilahin. Okay? Hugutin nyo yung hexagon screen at i-clear nyo yung laman na naipon dyan sa loob. Pag malinis na, ibalik nyo lang ng tama yung hexagon screen. Kailangan nakasalpak na mabuti yan sa loob. Makikita nyo naman, merong parang groove o kanal dun sa dulo. Sasalpak nyo lang yung tamang positioning ng screen ng todo doon sa likod, dito, banda. At lapat dapat yan dito. And then, ibalik nyo na itong part na to. Okay na yan. So, clear na yan. Okay na yan. Pwede ka na ulit mag-start. Okay? Tandaan nyo, bago mag-start, kailangan nakasarado at clear muna yung loob ng roller o screen dito, no? Paandarin muna ng 10 seconds bago bubuksan yung plate, yung covering dito, no? Yung opening and closing ng embudo dito. Hinihila. Paandarin ng 10 seconds bago pabagsakin ang palay para bumalik sa normal ulit. Makikita nyo, babalik ulit yan sa normal. Okay? So, yun ang pagkakaiwasan nyo, yung maruming palay at yung may moist, yung hindi completely dried. Okay? Yun lang. Yun lang ang tatandaan nyo. Ha? And then, ano pang mga issue na nangyayari dito sa machine? Okay? Normal lang yan, ha? Yung mga issue na yan. Sa katagalang gamit, okay, hindi naman sa machine lang ng mini rice mill ang problema dyan, no? Sa motor.
kahit anong makinarya na gumagamit ng motor na kagaya ng sa atin. Actually, yung motor natin ay napaka high speed motor yan, no? Kaya importante na monitor niyo yung temperature niyan. Hindi kagaya ng mga slower speed na mga motor, hindi ganun ka selan, no? Kasi high speed to eh. Tsaka mabigat yung mga iniikot niyang wheel. May kabigatan po yan, no? Mabibigat yung roller niyan sa loob. At pag napasukan ng pala yan, siyempre mas mapapagod, di ba, ang motor pagkakatagalan. Ngayon, babantayan nyo hindi lang yung temperature ng motor ang binabantayan dyan, pati yung fan. Yung fan dito, sa likod ng motor. Meron niyang cooler, sariling cooler, no? Para ilabas na yung init. Okay, lahat naman ng motor ganyan. Merong cooling fan, no? Nilalabas na yung init niyan. So, titignan nyo rin kasi pagka dumating sa time na sumobra init yung motor nyo, no? Yung fan na yan, plastic yan, no? Nagbabago ang shape. O yung nakadikit sa shaft o sa yung umiikot na bakal, no? Sa gitna. So, di ba, umiinit ang metal against sa plastic, nagbabago, lumuluwag, okay? Tendency niyan ay lumuwag at hindi na umikot dahil naiwan na siya ng umiikot na metal shaft. Okay? So, kailangan nyo rin bantayan yon. Pag nakita nyo, hindi na umiikot yung fan blade. O buksan nyo lang at sikipan. Madali lang yung sikipan. No? Nagagamitan nyo ng mga epoxy or madali. Basta ginagawan lang ng paraan yun. O kaya yung ginagamit sa mga basta kung ano ang pwedeng ipangsikip dun sa fan blade na yun dahil plastic lang. Okay? Pwedeng epoxy, pwedeng kung ano man yung pwedeng ginagamit sa mga tubo, diba? Yung ang tawag dun, sealant ba? Sealer? O kung anong tawag dun. So, mahalaga, mamonitor nyo yan, no? Yung motor nyo. Importante. And then, ano pa ba ang mga case dito? Yun yung unang-unang yun na tinuro ko ay napaka-importante nun, ha. And then make sure na okay, yung saluhan ng ipa, no, may tela dito na nilalagay tayo, no, dito sa grinder. Yung saluhan ng ipa dyan at katsa, mahaba yon. Yung dulo nun, lagyan nyo lang ng singawan ng hangin. Kasi pag lumolobo yon, no, bumabalik yung ipa, yung darak. Or nahihirapan siya ibuga. Kasi minsan malakas yung buga niyan eh. May hangin. Lumolobo yung katsa dito na nakakabit sa exhaust. Dito yung dito, parang nandito. Ayan, nandito sa baba pala, sorry. Yung labasan ng darak dito na linalagyan natin ng katsa na mahabang tela, no? Wag niyong ibubuhol yung dulo na walang hangin na singawan. Kailangan meron singawan yon para hindi siya mahihirapan ibuga at hindi babalik sa loob yung mga yung hangin, di ba? So, yun, bali ganon. And then make sure yung nakakabit. Okay, sa likod kasi yun eh. Di yata dito. Ayan, no? Meron pala dito. Ito, digas to. Sorry, digas. Sa digas, ganun din, no? Sa digas, kailangan ng alaga lang yan sa oil. Diba? Nagpapalit din minsan ng oil. Parang yung motorsiklo, no? Kaunting oil lang naman nilalagay magkabilang side dyan. And then, ano pa bang mga dito? Sa digas ay wala masyado, no? Wala masyadong dito. Hindi kagaya nun sa oil lang to eh, no? May oil. And then, syempre, kahit digas yan, kailangan din yan ng pahinga, no? Titignan nyo rin, may monitor nyo rin siya.
Imo-monitor nyo rin yung makina nyo, no? Tsaka yung mga belts nyo, dapat eksakto ang higpit, no? Hindi masyadong mahigpit at hindi maluwag. Pag pumapalakpak ang mga belts, maluwag yon, no? Nanginginig, pumapalakpak. Dapat dyan maganda ang sikip. Pero wag nyo naman itodo sikip, ha? Baka naman yung bearing naman magkaroon ng ng stress, yung mga bearing niya. Okay, so sakto lang dapat yan. Ano pa ang kailangan nyo malaman? Basta tatandaan nyo, pwede nyong lagyan ng pangsala dito sa ibabaw, no? Para lang wag sumama yung mga straw ng palay, yung mga malalaking particles na pumasok sa loob. Alam nyo kung laging malinis ang palay na pumapasok dyan, kagaya nung aming machine at sa other customers namin, na nami-maintain nila hanggang 5 years. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang kanilang machine, no? Hindi pa nagpapalit ng motor. Yung sa amin, 6 years na. So, hindi kami nasisiraan. Kasi kung nasiraan yun, magtatanong yun, saan ako bibili nito? Saan ako bibili nun? Yung tao namin, yun na nagme-maintain. Oh, wala ako narinig kahit isa. Hanggang ngayon, nagsisend pa rin sa amin, nagpapadala pa rin sa amin ng bagong giling na bigas, isang sako. Pagka meron silang anihan o gilingan time, ganyan. And then ito maganda, no? Ito maganda dito sa machine na to. Yung mga parts, especially dito sa grinder, may mga paddles, may blades na may screen, no? Na i-improvise yan, no? Hindi okay mag-alala sa mga parts dahil maganda pag in-improvise niyo yan. Kagaya na lang ng blade. Example, ang blade niyan ay straight lang na ganyan, no? Parang ganyan. Yan, straight. Tapos may butas dito sa gitna na umiikot, no? Umiikot na ganyan. Tapos may mga paddle na yan, may mga nakatusok, nakatornilyo dyan, no? Para panghalo ba ng ipa. Itong blade na to, hindi siya katalasan, hindi matalas, no? Hindi yan matalas. Yan lang umiikot, nakakatulong para magpino ng ipa. Okay? Kung ang gagawin mo dyan sa blade na yan, okay, turo ko na rin sa inyo, ha, para maintindihan nyo. Kung ang gagawin nyo dyan sa blade na yan ay ganito, drawing natin ng ganito. Yan. Single flat bar lang yan na ganito ang shape. Yan. Ipapagawa nyo yan. Ewan ko kung marunong kayo gumawa, pero simpleng-simple lang gawin ito. Simpleng-simple lang gawin ito sa mga metal shop. Okay? Hanap ka lang ng stainless na flat bar. Okay? And then papabutasan mo. Gagawin mong U-shape na parang ganyan. U-shape, no? And then, syempre, matalim din yan. Matalim din yung edge niyan dito. Yan. Magkabilang talim yan. Okay? Para sigurado ka. And then, naka-U-shape. Yan. Parang U-shape, oh. Tapos dito mo ilalagay, ipapasok yung tornilyo, no? Yan. Yung blade. Pagka ginawa mong ganyan, yung blade mo ng grinder, ay napakaganda. Mas maganda, mas pino yung magiging ipa mo, ha? Actually, hindi na namin ginawang ganito, pero kasi yung standard yung nakalagay dyan, yung stock, yung original. So, improvise na ganito. Actually, kami lang ang nag-design nito, pero simple-simple yan, isang piraso lang. Pero pagka ginawa mo yan dito, malaki ang difference. Okay, napakadali gawin. Kuha ka ng stainless para mas maganda, yung mas matigas na bakal. O, tanong mo dun sa metal shop, ano ba pinakamatigas nyo? Lagyan nyo ng talim. Okay? And then, i-bend nyo ng ganito, parang U-shape. Ipalit mo dun sa blade nun. Ay, naku po, ang ganda na po ng kalalabasan yan. At malaki ang matutulong yan sa pag-grind
kung ano man ang ipasok nyo dito. Ito pang grinder lang to ha. Ito pang rice miller ha. Pwede rin dito ipasok ang corn, ang labas crack corn, no? Dito. Dito, okay? Pwede corn, okay? Pwede other beans, pwede other nuts o beans o coffee, turmeric na crush. Sorry, dito pala yung yung grinder 'yon. Dito mga beans pwede, magiging crack, okay? Magiging parang bigas din. Crack corn 'yan. Ayun, yung crack corn. Okay? So dito pwede ka mag-grind. Kailangan totally dried din ha. Dried, tuyong-tuyo dapat. Hindi pwedeng may moist kasi magbabara din. Kung ano yung nangyayari dito, magbabara kasi may screen din yan eh. So kailangan puro totally dried. Basta yung durog lang para makapasok dito sa embudo. Paglabas ng pino, no? Pwede niyong gamitin sa feeds, no? Habang nagigiling kayo ng palay, meron kayong darak. Gusto niyong haluan yung darak ng other na kung ano man na ihahalo para sa hayop, pwede niyo na i-mix, no? Ready na 'yan. Mas pino na 'yan. So tandaan niyo, katagalan mapupudpod syempre ang mga blades, ang paddles nito. Palitan niyo lang ng single piece nito, no? Stainless steel na nakaganito. So dito ko lang itinuro 'yan, no? Itinuturo ko lang 'to through private messaging, no? Sa Messenger. Pero yan, alam niyo na, no? So ganyan po. Napakadali i-maintain, napakakaunti ng parts na kailangan yung i-maintain dito at pwede niyo pang improvise. Dito hindi niyo may improvise yung screen standard yan, no? Yung pinaka-kisa nito, tsaka yung roller. Yun lang naman, dalawa lang yun. Ang papalitan niyo, yung roller, ang pinakamatagal dahil yan ay solid bar na mahaba na umiikot dito. Yung pinakamambigat na party dito, yun yung roller. Mapupudpud dyan after a few years na gamit. Napupudpud din yun. Pero ang kadalasan papalitan nyo lang dito, yung hexagon screen na binibili. Napakamura lang. Maraming nabibili. Marami sa amin, okay? Yung makakapal na screen na hexagon. At marami rin mabibili online, okay? Diyan sa loob nitong parte na to. So, yan lang po muna. Sana makatulong ito sa inyo. Ito po si Simple Machines PH. Kung gusto niyo po umorder ng machine, hanapin lang po kami sa Facebook, Simple Machines PH, at makakapag-message kayo sa amin ng direkta doon at doon natin ipaproseso ang order nyo. Kahit saan po sa Pilipinas, okay? Kahit saan po sa Pilipinas, hindi kami nagbabago ng price. Kasama na po ang delivery doon, no? Walang free delivery. Huwag kayong maniniwala sa free delivery dahil wala naman pong free. Okay, sa totoo lang. Yung presyo namin, sinama na namin yon sa delivery. Meron kaming video na nag-explain about pricing. Okay? So, yung price namin, lagi kasama na yung delivery doon. Wala na kayong alalahanin. Door-to-door yan. Usually. Pagka hindi na na-access ng delivery yung lugar nyo, pipick upin nyo sa branch ng cargo o yan. Usually, ng cargo. Okay? Pupuntahan nyo yan sa branch na pinakamalapit sa inyo. Okay, maraming salamat po at mag-subscribe na rin kayo sa channel namin.